Napasayaw sa sobrang tuwa si Manong Ivan dahil bumisita tayo ngayon sa kanyang farm/restaurant. Makulay ang gabi na ito dahil nagtipon-tipon ng ilan sa mga tour guides ng Cordillera para sa promotional tour ng LGU of Lamut para sa kanilang kayaking event in partnership with JM Farm, of course. After ng dinner and a bit of orientation ay nagkaroon ng get to know each other na kantahan, sayawan, kulitan at tawanan. And most of all, may pa-bonfire pa ang JM Farm kahit pinagpapawisan ang mga bisita, charot. Dito pala kami natulog sa TP-inspired hut, kasama ko ang mga joiners from Kiangan. Ang tipi hut ay isang tradisyonal na bahay ng mga Native American Indians na karaniwang gawa gamit ang animal skin at sineset up nila with the support of frame of poles. Ang tipi hut dito sa JM Farm ay pwede sa pang-isahan, pang-dalawahan at pang-maramihan. Makakalibre ka din sa accommodation kapag may tent kang dala. Ang umagang ito ay very spectacular and exceptional dahil nagising kaming mga magaganda sa sikat ng rising sun. Witnessing this kind of morning gives you so much joy and inspiration to live one more day around the bush once again, once more. Charot. Dito pala sa JM Farm ay may iba't ibang klase ng mga bulaklak and they take pride sa kanilang sunflower farm. They do so well sa pagpapalaki ng ganitong mga halaman. Accredited din pala sila to give seminars in terms of farming and other farming activities. Siyempre pa, we indulged and immersed ourselves with nature. With this kind of experience, parang pumunta kami sa Balayo. Pero sa Banting Payawan Lamut lang ang mga kaganapan na ito. After kong mag-turn around and round sa farm bridge ay biglang andito tayo sa ilalim ng Lawig Bridge. Dito mag-uumpisa ang 6-kilometer stretch na kayaking activity. Sumama kami ni Manong Randy sa mga taga-Sagada delegates. Pagkatapos naming ma-orient ulit at magsuot ng mga basic safety gear, ay sinayon ko muna for good luck charm. Mukhang ready to go na ang lahat as evident by this ate na feeling strong and Delilah, charot. At isa-isa na ngang sumakay ang mga participants. Nung una ay sumama ako sa mukhang batido magsagwan, pero pagdating namin sa dike na ito ay medyo tumaob, kaya kay kuyang tour guide na lang ako sumama. Ang Lawig River ay itinanghal na most improved river system in the Philippines noong 2019 dahil yan sa pagtutulungan ng gobyerno and private individuals or stakeholders para mapanatili ang kalinisan ng tubig. Dahil yan ang ilog na literal na nagbibigay buhay sa mga magsasaka at mangingisda sa lugar. At nagpatuloy na ulit kami sa aming long journey under ng matinding sikat ng araw. Planting season ngayon ng mga magsasaka kaya hindi muna nila binuksan ang dam. Kaya konti lang ang agos ng tubig sa ilog. Si Kuyang tour guide ay very understanding at di niya ako masyadong pinagsagwan. Kung minsan, pumaparada pa kami para makakuha ako ng take. At kung minsan din, inaantay ko siyang makitungtungtung balatong. Masarap daw yung pulutan nila mamaya. At syempre pa, pwede din siyang tagakuha ng picture para sa amin. At dahil nga mababaw ang tubig kaya hindi masyadong smooth ang transaksyon, kaya kailangan muna nilang mag-clearing para makadaan ang mga kayak. Kayaking was invented for hunting ng mga Eskimo noong unang panahon, pero kalaunan ay naging water sport na siya gamit ang double-bladed na paddle. Sa aming paglalakbay ay marami kaming nakita na nangingisda sa ilog at nangunguha ng iba't ibang klase ng living things sa tubig. Which reminds me nung mga children pa kami na lagi kaming tambay sa ilog at maghapong nagsuswimming at nanghuhuli ng gajiw. Bale nagbabaon kami ng maraming kanin dahil yun din ang merienda. Yung ulam na lang ang dinidiskartehan. Tapos syempre hindi kami uuwi na empty-handed. Inuuwi namin lahat kasama na yung sunog na sunog naming mga balat. Kasama din sa paglalakbay itong maliit na alimango na bigay ni Tatang. Tapos ayun, sagwan ulit si Kuyang tour guide habang ako ay pa-chill lang. Pero habang tumatagal, gusto ko nang bumaba at maglakad na lang. Pagod na ako sa kakasiting position. Hindi na nakakatuwa. Ang kayaking na ito ay naging ka-walking pero di ako pinaglakad ni Kuyang tour guide. Naging ka-sledding din kasi kadalasan hinihilan niya kami. Naging ka-pushing na rin dahil nga mahina ang agos ng tubig, kailangan itulak minsan. Tapos ito, pinadaan niya sa may magurun na ipagat-pagat sa mukha ko yung green grass of home. Buti na lang, madami kaming nadaanan na very interesting na mga kaganapan. May nanghuhuli ng isda, may naglalaba, may naliligo, mga nagpipiknik at nagbibidyoke, mga maisan, mga baka, at kalabaw na nanghahamon. At sa wakas, pagkatapos ng 4 na oras na pagsisiting position ay nakarating na kami sa finish line. Tapos naging 2 na ang kulay ko. Congrats to me. Thank you very much sa experience. Sa uulitin, thank you for watching. Don't forget to like and share.